Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang mga alagad, sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo ay Hudyo, at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito ay magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po ay bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok." "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon. Ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo." Sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya
nang mapakinggan siya, sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mong katabi mo, sabihin mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming linggong pagdiriwang ng banal na misa. Tubig ang tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, tubig. Sa Biblia, ang salitang tubig o sa Ingles, water, ay nabanggit ng 722 beses. 722 times nabanggit na isulat ang salitang tubig sa Biblia. Mas marami pang beses kesa sa nabanggit ang mga salitang pananampalataya, pag-asa, panalangin, at pagsamba. Mas marami pa. Pero, hindi ibig sabihin nun, mas mahalaga ang salitang tubig kaysa sa mga binanggit ko. Hindi ibig sabihin mas mahalaga ang tubig kaysa sa pag-asa, kaysa sa panalangin o pagsamba. Hindi po. Maraming beses nabanggit ang salitang tubig dahil marami itong beses na ginamit bilang tema o simbolo sa mga kwento sa Biblia. Katulad na lang ng kwento ni Noe. Kilala niyo po ba si Noe? Si Noah? Ano yung ginawa ni Noah? Ark o barko o bangka, hindi ba? O daong, no? Gumawa siya ng bangka, no? Bakit? Bakit? Ha? Ano po? Yon, babaha. Babaha. Ang baha ay tubig, tama? Ang baha o yung tubig, yun ay sinimbolo ng paglilinis ng mundo. Bakit nagbaha? Kasi ang daming makasalanan. Ang daming pasasa sa kasalanan sa mundo. Kaya nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng baha. No? Yung tubig, naging simbolo ng paglilinis. O, ganun din, yung simbolo ng paglilinis sa ating mga kasalanan. Ginamit ang tubig sa kwento ng binyag. O, di ba? Naalala nyo yon? O, ilan lamang ito? Hindi ko na isa-isahin. 722. No? Baka tulog na kayong lahat. No? Hindi pa ako tapos. No? Ilan lamang yon? At ngayon, sa ating mga pagbasa, tubig pa din ang tema ng mga kwento. Sa ating unang pagbasa, ang tubig ay naging tema bilang simbolo ng material na solusyon. Sabi nyo nga po, material solution. Ito yung naging solusyon sa pagdurusa, paghihirap ng mga Israelita. No? Ito ang kwento. No? Wala akong gawa-gawang kwento ngayon. No? Ito yung kwento. Gagamitin ko yung kwento sa ating unang pagbasa. Ang kwento, galit na galit ang mga Israelita kay Moises sapagkat sila ay nauuhaw. Nagrereklamo sila kay Moises dahil inalis sila sa Ehipto. Ano meron sa Ehipto? Doon, marami silang naiinom. Meron pang alak. Pero sa Ehipto, sila ay alipin. Sila ay pinahihirapan.
iniligtas sila ni Moises at dinala sa disyerto. Malamang sa disyerto, walang tubig. Kaya nga sa uhaw nila, nagalit sila kay Moises. Nais nilang batuhin si Moises dahil sila'y naghihirap at nagdurusa. Dahil ang problema, sila ay uhaw. Kapag ang problema mo, ikaw ay uhaw, anong sagot? Hello? Tubig. Di ba? Material solution. Yan ang pagkauhaw ng mga Israelita. Walang tubig eh. Kaya ang sagot, tubig. Sila'y uhaw eh. Kaya ang sagot, tubig. Parang pag ikaw ay gutom. Gutom na po ba kayo? Hindi pa. No? Hindi pa. Maya-maya gutom na kayo. Pag ikaw ay gutom, anong solusyon? Pagkain. No? Pagkain. Kapag ikaw ay walang pambayad ng kuryente, anong solusyon? O yan, ang bilis nila oh. Ang bilis, di ba? No? Kapag ikaw ay gipit, anong sagot? O, pera pa rin. No? Pera pa din. Ito sabi dito, utang na lang daw. No? O, pero ganun pa rin, di ba? Pera pa din. Di ba? Pera. No? At ganun ang nangyari sa ating unang pagbasa. Ang problema nila, tubig. Material na solusyon ang kanilang hanap. Siguro no, ganun talaga ang tao. Kapag material ang hanap, di bali nang magdusa. Basta may material. Tama ba? Yung iba nakikipagpatayan pa para lang sa pera. Nakikipag-away pa, no? Yung mga magkakapatid nag-aaway-away dahil sa kasi pakiramdam natin, yun ang solusyon sa lahat ng problema. Pakiramdam natin, yun ang sagot sa pagdurusa. Basta may pera, walang hirap. Basta may pera, walang pagdurusa. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ang mga Israelita, tubig ang hinanap bilang sagot sa kanilang paghihirap. Tubig ang simbolo ng material na solusyon. Samantala, sa ating ebanghelyo, isang malalim na kahulugan naman ng tubig ang ginamit sa kwento ni Jesus at ng babaeng Samaritana. No? Ito yung kwento. No? Ito yung kwento. Katanghali ang tapat noon. Ang mga anong oras yun? Yan, siguro 12:00. No? Katanghali ang tapat noon, may isang Samaritanang babae ang nagpunta sa balon para umigib ng tubig. At doon, natagpuan niya si Jesus na nakaupo sa balon at humingi ng tubig sa kanya para makainom. Nagulat ang Samaritana dahil hindi karaniwan na manghingi ang isang Hudyo na katulad ni Jesus sa isang Samaritana na katulad ng babae. Hindi rin karaniwan na nakikipag-usap ang isang Hudyo sa isang Samaritana. Bakit? Kasi magkaaway ang kanilang lahi. Diba? Parang may kagalit ka, kakausapin mo ba? Hindi. Parang may kagalit ka, hihingan mo ba ng tubig? Hindi. Abay, pride kung pride ito, di ba? Di bali nang manghingi ka sa iba. Wag lang sa kaaway mo. Take note. Tingnan nyo. Hindi din pangkaraniwan na ang tao ay umiigib ng tubig sa oras ng katanghalian. Tama ba? Bakit? Bakit, Ma'am Janet? Mainit. O, alam ni Ma'am Janet, no? Kasi katikista siya. No? Alam mo na pag mainit, matindi ang sikat ng araw, hindi ka mag-iigib. Tama? Kailan nag-iigib? Sa umaga o sa hapon? Kung kailan walang init. Pero kung mag-igib ka sa umaga o hapon, anong dadatnan mo? O maraming tao. Siyempre, mahaba ang pila.
mahaba ang pila ng balde, di ba? At habang ikaw ay nasa pila, anong ginagawa ng mga tao? Ayun, di ba ganyan ang tao? Pag nag-umpukan, merong chismisan. Siyempre, at tagal ng mag-igib di ba? O mare, musta ka na? Tagal natin di nagkita, di ba? Chismisan. Chismisan. Kaya nga, itong Samaritanang babae, bakit sa tingin nyo nag-igib kung kailan walang tao? Hello? Bakit nag-iigib kung kailan walang tao? Merong tinatago. Meron siyang problema. Sa mahabang kwento, no, binasa ko yung maikli. Kung binasa ko yung mahaba, tulog na kayo. No? Kukwento ko na lang, mabilis. No? Sa mahabang kwento, itong Samaritanang babae na to ay nakalimang asawa na. Ilan na asawa nyo? Isa nga lang, hirap na, no? 'Di ba? No? Nakalimang asawa na ang babaeng ito. At yung kanyang kinakasama sa mga panahon na yon, hindi niya tunay na asawa. Bakit sa tingin nyo? O yan yung dahilan kaya ayaw niyang pumunta sa igiban. No? Alam nyo agad ang kwento no? Mga chismosa talaga to, di ba? O, yung kinakasama niyang lalaki, hindi niya tunay na asawa. Dahil maaring asawa ng iba. Tingnan nyo, no? 5 asawa, nakalimang asawa, meron pang kinakasama at hindi niya tunay na asawa. Pumunta ang babae, katanghali ang tapat, kung kailan walang tao. Sa tingin nyo, anong problema ng babae? Anong problema niya? Tubig ba? Hindi tubig. Pag-ibig. Bakit problema niya pag-ibig? Nakalima na. Hindi pa mahanap ang tunay na pag-ibig, tapos may isa pa. Ang kinakasama niya, iniibig niya, hindi niya tunay na asawa. Asawa ng iba. May problema nga. At mas malalim, yun ang mas malalim na problema. Hindi yung malalim na tubig sa balon. Ang galing, no? Ang galing ng kwento. Ang problema, uhaw ang Samaritana sa pag-ibig, hindi sa tubig. Kaya nga, nagpunta siya kung kailan walang tao. Kasi ganyan ang tao. Ang tao, kapag merong pinagdaraanan, pag merong kasalanan, magtatago. Tama? Nagtatago. Maintindihan mo naman, kasi pagchichismisan no? Kayo nga lang alam nyo agad ang kwento, 'di ba? Hindi nyo naman nabasa, pero nabuo agad sa isip, no? Talaga naman. Pero, ang galing. Sa una, tila si Jesus ang nangangailangan sa babae. Bakit? Siya yung nanghingi ng tubig. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng tubig. Hindi ba? Pero ang totoo, ang babae ang uhaw at naghahanap ng papawi ng kanyang tigang na buhay. Anong kanyang problema? Pag-ibig. Kaya nga sabi ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na sinasabi mo para hindi na ako mauhaw pang muli. At sabi ni Jesus, uminom ka ng tubig na ibibigay ko at hindi ka na muling mauuhaw. Ito ang tinutukoy na tubig sa kwento ng Ebanghelyo, ang espiritual na solusyon. Sabi nyo nga po, spiritual solution. At yung solusyon na yon, walang iba kundi si Jesus. Sa mga malalim na problema natin, sa mga mas malalim nating pinagdadaanan, ang problema hindi material na solusyon ang hanapin, kundi spiritual solution. Totoo naman, gipit tayo. Ang kailangan, pera.
Pero para mabuo ang buhay, hindi pera ang kailangan. Hindi pera ang sagot. Kasi ang pera nauubos. Kapag naubos ang pera, hindi ka na naman buo. Gipit ka na naman. No? Kaya nga sa Ingles, kapag walang pera, anong Ingles? Broke. O, di ba? You're not complete. You're broke. Tama ba yon? Di ba? Ganun eh. So, hindi material lagi ang solusyon. Ang hanapin mong solusyon, spiritual solution. Dahil yan ang bubuo at kukumpleto ng iyong buhay. Yung Samaritanang babae, ilan ng lalaki? Naka-anim. Nang makilala niya si Jesus, pang-pito. Sa Biblia, ibig sabihin ng 7, buo, kumpleto, perpekto. Kaya kapag nakilala mo si Jesus, buo, kumpleto, at perpekto na ang buhay mo. Ito yung panyaya, ito yung pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Meron tayong mga problema. Maaring ang solusyon, material. Material solution. Pero sa mga mas malalim na problema, ang solusyon, spiritual. Solusyon na ibibigay ng Diyos. Solusyon na tubig na nagbibigay buhay na mula sa Diyos na ang pangalan ay Jesus, ang papawi sa uhaw ng ating mga buhay. Amen? Amen. Kaunting oras lang po, ako lang po ay mag-uulat sa inyo ng ating Soledad Pledge for the month of February. Ano po? Tingnan ko nga kung anong ating nakalap na pondo para sa mga Soledad Pledgers natin. Ito po yung January and February, no? Para may comparison lang. Nung February, ito po yung mga ministry, no? Yung mga naglilingkod natin, nagpe-pledge din po sila. Kung noong January, yung bronze po na pledgers ay nakalikom tayo ng 11,800. For the month of February, 7,300 lang. No po, medyo kinapos tayo ng kaunti doon. Baka siguro hahabol na lang sila bigay. Baka hindi pa lang nakasweldo. No po. At ang ating silver pledgers, kung noong January 11,900, ngayong February 9,920 pesos. Medyo mababa rin po kumpara noong January. Ito namang ating mga gold pledgers, January 30,801. At ngayon namang month of February 27,101 pesos. Yan. At ang ating platinum pledgers sa mga ministry, wala po. Total ng ating nalikom ngayong buwan ng Pebrero, no? February, 101,682 pesos. Kumpara sa last January na 114,557 pesos point 71 cents. Yan po yung mga ministry po natin. Punta naman tayo sa mga online pledgers. Ang online pledgers natin ay nakalikom tayo ng 60,056 pesos and 71 cents last January. Ngayon namang February, 57,361 pesos. No? Medyo nagbabago pero okay lang yon. Okay lang yon. Tuloy-tuloy lang po sa mga nagbibigay. Kami po'y nagpapasalamat. Lubos ako nagpapasalamat, lalo na sa mga online pledgers. Kasi kahit hindi nila ito parokya, sila'y nagbibigay pa rin ng tulong sa atin. No? Meron tayong isang online pledger na nasa Middle East. Alam naman natin na nangyayari ngayon sa Middle East, di ba? Isang gabi nag-text siya, Father, pag-pray mo naman kami. Nandito kami sa chapel, nagro-rosary. No? Pero, bigay pa rin ng bigay yon, no? Bigay pa rin ng bigay ng tulong yon. Kaya lagi ko sila rin pinaalala at pinagdarasal dahil hindi rin niya tayo nakakalimutan. Kaya tuwing misa, lagi ko sinasabi, pagdasal natin, lahat ng mga tumutulong, sumusuporta sa ating parokya. Kahit mahirap ang buhay doon, tuloy pa rin sila sa pagtulong sa atin. At ito naman lahat,
ay binibigay natin, binabalik natin sa ating komunidad, no? Yung weekly natin na feeding, Saturday and Sunday. May mga scholars tayo na nakakakuha ng allowance, no? Yung mga pabulaklak, mga pang-ayos. So lahat po ito binabalik natin sa komunidad. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang pledge. Ganun din, salamat sa lahat ng mga sumama sa ating Parish Lenten Pilgrimage. Nangyari yung first batch kahapon, may second batch pa tayo next Saturday. Kung kayo po'y gusto pang humabol, open pa po ito. Magpalista lamang po, tayo po'y bibisita sa probinsya ng Pampanga. Bibisita sa mga 5 simbahan ng Pampanga. Kasama na rin po doon ang buffet lunch. No, lutong kapangpangan, total of 1,800 pesos lamang po. Kasama na ang pilgrim shirt. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang material mauubos at mawawala. Pero ang Diyos, hindi kahit kailan. Kaya kung meron tayong hindi dapat bitawan, ito ang Diyos na solusyon ng ating buhay. Diyos na magbibigay buo, kumpleto at perpekto sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.